panahon nung dating, speaker pa si Martin Romualdez, sandali lang, tatanungin ko ulit kayo, o doon sa mga, may alam, meron na ba? May nailabas na ba na ebidensya laban dito kay Martin, Romualdez? Bukod ho doon sa dalawang witness na inilabas nila na nagsasabi na si Martin Romualdez daw ang nagmamay-ari nung bahay at ang kontraktor daw ay si, Curly Discaya. Meron na bang iba pa or wala pa hanggang ngayon? Naku po, tingin ko kayo na lang po ang hinihintay ng korte, 'no? Kinakailangan nila ng testigo, wi-witness laban kay Martin Romualdez para maipakulong niyo na ito. Wala pa hanggang ngayon, eh. Two witness na walang kuwenta na sayang ang oras ko dun. Alam niyo ina-analyze ko ho yung ano na yun, 'no? Ingay nito si Checher ngayon, porket birthday. Batiin niyo happy birthday yang, maingay na leader ng ano, sa Resapos family. 'No? Hindi, ina-analyze ko, ina-analyze ko yung ano, yung dalawang witness. Sabi daw ni Curly Discaya na itinatanggi naman ni Curly Discaya, mga kababayan, 'no, na si Martin Romualdez na daw ang may nagmamay-ari nung bahay. Sabi ko naman, si Romualdez may mga negosyo. Kung ako kahit papaano ho, mga boss chief amo, sir, kahit papaano nakapagmamay-ari ng, magandang bahay diyaan sa Pilipinas. Eto pa ho kaya, ngayon ano ang problema kung si Martin Romualdez ang happy birthday pa, happy birthday sabi ni Sir Danilo Espejo para kay Checher, Ang iniisip ko, ano naman kung siya ang nagmamay-ari nung bahay na yun? Kung merong pagmamay-ari 'to sa Forbes Park, nakita niyo naman yung estado o pati po yung mga negosyo, yakang-yaka naman. Ano ang mali dun? Pangalawa, kung si Kerly Discaya ang magiging, kontraktor nung bahay na yon, kung ipapa-renovate, ano naman, kontraktor naman din talaga si Kerly Discaya. Hmm, ang link ang tanong, ano ang link doon sa mga flood control at mga ghost project at mga, um, at mga korapsyon na sinasabi nila itong kay Martin Romualdez. Ibig sabihin ho ba kung ako ay may pera, may pambili ng isang bahay, tapos ang kukunin kong kontraktor dahil alam ko na magaling at alam ko, okey yung kanilang performance, yung mga diskaya, ibig sabihin ba sabit na ako doon sa mga di umanong mga ghost project at mga, substandard project nila? Hindi, mga bossing, 'no? Tapos malalaman mo na puro kalokohan pala yung project nila, 'di ho ba? Gano'n lang 'yun, eh. Pero anyway ho, ang nakaka-miss dito kay Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, nung panahon ng, yung 19th Congress, patawid ng 20th Congress, wala hong mga ganyan, 'no? Kasi po nagkakaisa at super majority, mga boss chief amo, sir, yung Kongreso. Kaya nga po 'di ba talagang pinipilit na gibain nila at pinipilit nilang, ipatanggal bilang House Speaker si Martin Romualdez dahil po siya po ang nagmimistulang, haligi, pader, 'no, ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Kaya nga 'di ba nung mga nakaraang panahon o nung nakaraang, taon ho, mga kababayan, ano ginagawa nila Aling Maliit? Pilit nilang, kinukudeta ho, 'di ba? Eto ngayon. Ngayon sa 20th Congress, minority ang party ng speaker, 'no? So nandoon sa kabilang side. Fragmented ang alliance, mas madaming galawin ang House mula sa loob. Tsaka ang tahimik ho, mga boss chief amo, sir, 'no, ng House Speaker ngayon. Ito ang dahilan kung bakit nagiging posible ang impeachment maneuvering ngayon. Noong Speaker pa si Martin Romualdez, solid ang lakas CMD sa likod ng Pangulo. Sarado ang pinto sa destabilisasyon. Biruin mo 'yon. Nang mawala siya sa speaker, nagkaroon ng espasyo si Arroyo at Duterte, a line operator, mas madaling maghanap ng numbers. Pero tingin ko pa din ho, mga kababayan, malabo pa naman din ho yan,
Malabo pa din ho 'yan mga boss chief amo, sir. Bakit ho? Kasi nakikita ko naman po do'n sa ibang mga congressman natin na hanggang ngayon po ay patuloy pa din po yung, pagsuporta sa ating pangulo, mga boss chief amo, sir. 'To na-realize ko din yung post nito, na-realize ko din yung post na sa Mark Ramos channel sa Facebook, mga kababayan, 'no? Um, Nung panahon ni Martin Romualdez may nabuong super majority network, which is yun nga po. Ilan yung lumagda, nag-sign 200 plus na mga congressman, lagpas po sa lagpas po sa one-third na sinasabi ng konstitusyon ng Pilipinas. Kapagka one-third pataas ang lumagda diyan, dapat yan ang Kongreso ay maging impeachment court na. May tested command, may kakayahang isara ang House sa destabilization. Siya ang political shield at ako ho naniniwala po talaga ako diyan, 'no? Naniniwala po ako. Tsaka yung mga yung mga pag-iimbestiga po kaliwa't kanan mga bossing, diyan nga po natin nga nalaman 'di ho ba? Diyan po natin nalaman mga kababayan, nung panahon ni, House Speaker Martin Romualdez, yung mga Mary Grace Piatos. Diyan ho natin nalaman mga boss chief amo, sir, yung mga, paggastos ng hindi tama tungkol doon sa confidential funds. 'Di ba? Sabi ni Sir Buggy Arellano, "Mark, sayang lang ang oras at resources ng gobyerno, walang connect sa flood control project." Yung dalawang testigo, kanino kayang testigo 'yan? Oho, kumbaga ho mga kababayan, dun natin masasabi na talagang ipinipilit lang po na mailing itong si Congressman Martin Romualdez mga kababayan. Actually nga ho, tingnan niyo nga ho ito mga bossing. Oh, yung mga nagpapabagsak, yung mga nagpapatanggal, yung mga nagpapasiba kay Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, oh, sila pa itong may baho pala. Kung makikita niyo po December 2, 2020 ibinalita, DENR, no, Chief Defensor Quarry blame for floods. Quarry. At ang sinasabi dito sa balita na ito, kay Mike Defensor, yung pinakamalaking quarry diyan sa ayan Defensor's Quarry is in the Marikina Watershed, Rodriguez Rizal. Majestic Earth Core Venture Inc. is the largest in 6 of 16 quarry. Alam niyo ho mga bossing,